Patuloy po natin bigyan ng oras mga kapatid at sa mga kasama nating online. Sana makasama rin po namin kayo sa ating pong face-to-face nang marinig natin ang inyong mga sharings, inyong pong mga life testimonies na po pwedeng maka-encourage sa bawat isa. Kaya sa gabi po na to, sana po maayos po yung kalagayan ng bawat isa. Kahit na alam ko pong marami pong mga kapatid nating may mga karamdaman, may mga daladalang mga pagsubok sa buhay. Pero pwede nyo po ba silang tapikin ngayon? Yan yung mga nasa gilid po ninyo. Yan. So, isa po sa mga reminder yan na bilang kapatid na Kristiyano, hindi po tayo nag-iisa sa laban natin sa mundong ito. Magkakasama po tayo sa mga gawain po natin, magkakasama tayong haharap, mananalangin at magpupuri sa ating Panginoon. But this moment po, sana po ituon natin to sa ating pong Panginoon. Alam ko po na kasama na sana sa routine natin ang ating midweek. Bagamat online, nasaan man po kayo. Ako po minsan kapag nasa ibang lugar, tapos hindi po naka-attend ng midweek, nandun pa rin yung pangalan ko. Tapos nanonood ako. Kasi parang alam niyo po yun, parang may something kasi na kulang, something na parang hindi kumpleto sa buhay natin pagka hindi tayo nakaka-attend, nakakapanood, nakakapakinig ng ating mga midweek. Kaya mga kapatid, sa gabi po na to, sana po na-ready natin yung mga sarili natin because it's night, inaanyahan ko po tayong lahat na tumayo. And tayo po ay magpapasimula sa pamamagitan po ng ating mga awitan para po sa ating Panginoon. Good evening po, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Alam ko po na marami po tayong kinakaharap na mga problema. Pero isa lang po yung dapat na maging pananaw natin. Yun po ay ang patuloy na papurihan ng ating Panginoon. Hindi naman po lingid sa atin yung nangyari sa sa LA. Yung pagkasunog. And hindi po yun parang isang tawag dito, isang bagay na makapagpipigil sa atin para magpuri tayo. Isa lang po itong reminder sa atin na ang ating Panginoon ay buhay. Nakita niyo po ba yung isang bahay doon sa gitna ng mga nasunog? Siya lang yung nag-iisang bahay na hindi nasunog. It's because may Diyos siyang pinaniniwalaan. And watching yung mga bata na umiiyak, kinikilabutan ako at doon ko naisip na may Diyos talaga tayo. Napakaswerte po natin dahil naririto tayo ngayon, nagpupuri, kilala natin yung Panginoon nating sinasamba. Hindi niya tayo hinahayaan na malayo sa piling niya. Kaya po, sa mga oras na to ay patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon. Let's sing, Hear Our Praises. Filled with dancing.
sa ating susunod na awitin. Let's sing, I Surrender.
kaloob mo sa amin para makilala ka po namin, Lord God, para makita po namin yung kabutihan mo sa buhay po namin. Thank you po sa pag-iingat mo po sa bawat isa na narito, gayon din po sa mga kapatid namin na nanonood po at nakikinig sa online. Lord God, ikaw na po ang bahalang manguna sa amin, sa aming buhay. Sa iyo, Ama, pinauubaya namin ang lahat-lahat at nawa po ay patuloy mo po kaming gabayan sa buhay namin habang hinihintay po namin ang iyong pagdating. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin sa gabing ito, sa aming pag-aaral. At nawa po ang lahat na ito ng aming maririnig ay tumimo po sa aming puso't isipan. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Pwede po bang pakikamusta po yung mga katabi po natin? And praise God po, marami po tayo po ngayon. Pwede po ba nating palakpakan po yung Panginoon sa gabing ito? And muli po, mapagpalang gabi po sa ating lahat and sa mga nakikinig po sa atin sa live po natin po ngayon. And panibagong challenge po yung nais na ituro po sa atin ng Panginoon. Kaya sana po ay patuloy po nating maintindihan yung mensahe ng Panginoon sa gabing ito. And meron po akong isang kwento, Meron pong isang lalaki, siya po ay sumama sa isang minahan. Okay? And sa kanya pong pagsama sa isang minahan, dahil puro bato po doon, marami po siyang kasama, ay nakakita po siya ng isang bato. And sabi niya ganun sa mga kasama niya, merong anghel sa batong yan. Okay? So yung mga kasama niya, parang na-weirdohan sila. Asan yung anghel? Hindi ko makita yung anghel. So, hanggang sa nung pag-uwi po nila, yung lalaki po ay dinala niya po yung bato. Okay, so tawang-tawa sila. Ba't ba pinagpipilitan niyang may anghel doon sa bato na yun? Okay, and after a week, nung sila po ay napabisita doon sa bahay ng kanilang kaibigan, ay nakita po nila meron po talagang anghel sa bato na yun. Okay, alam niyo yung lalaking yun, isa po palang manlililok. At nakita niya that inside doon sa bato na yun, ay merong anghel and nalilok niya po yung anghel po doon. Okay, meron po akong gustong ipakitang picture po dito. Ayan. And gusto ko po ma-observe po natin, ano pong nakikita po natin po dito. Ayan. Ano pong nakikita nyo? Ano observe nyo sa picture po natin? Okay. Merong dalawang tao and sila po ay medyo may konting arguing. Meron silang konting pagtatalo. Kasi po ang nakikita po ng isa, number 6. Ang nakikita po ng isa, number 9. Nangyari na po ba sa inyo yun? Nagtatalo kayo sa isang bagay na parang parehas naman tama. Pero bakit ganon? Okay, parang magkaiba ng point of view. Okay, kaya doon sa kwento natin may anghel eh. Yung iba naman, wala namang anghel doon. Okay, pangalawa sa picture po natin. Ayan, mukhang ayaw po gumana ng aking clicker. Ayan, pa-next po. Ayan, sabi ganon ng isa, yung nakikita niya, 7. Bilangin po natin, 7 po ba? Ayan. Yung kabila, sabi niya, 5 lang. 5 po ba? Pares po sila tama? Ang gulo, no? Okay, minsan may mga bagay na nakikita po tayo na tama naman sa atin, pero hindi tama sa iba. And pag tinignan natin both side, kung ikaw yung gigitna, pares naman po sila po tama. Okay? So, pwede ba pakisabi sa katabi mo, may tama ka? Okay, hindi po po yun, negative po yun ha. Okay, ang point ko lang po dito, okay, actually yan po yung lesson po natin mga kapatid this evening. Our lesson po is perspective. Okay, meron po kasi tayong kanya-kanyang perspective in life, kanya-kanyang nakikita o sa Tagalog po ay kanya-kanyang pananaw. Na maybe yung nakikita mo ay hindi nakikita ng iba na which is tama po naman. But ang nagiging parang problema po sa atin when it comes in perspective, dahil magkakaiba po tayo, nagkakaroon tayo ng minsan miscommunication. And minsan, nagiging resulta po siya para hindi po tayo magkaintindihan. Okay? Because it is a way of thinking about understanding something. Okay? Possible, may nakikita ka na pwedeng ma-improve niya, na parang pag sinasabi mo sa kanya, ay hindi ko naman kailangan po yan eh. Okay naman po ako dito. Pero yung kasi nakikita niya po sa atin. Okay, it is, ang tawag po doon,
is a point of view. Okay? Kaya yun po yung ating pinakang pag-uusapan po ngayon. But hindi lamang po siya basta perspective na para magkagulo po tayo, na ganito kasi po yan, ganyan po kasi po yan. But ang ating pong nais pong maintindihan po ngayon ay papaano tayo magkakaroon ng isang point of view lang na hindi po tayo hindi tayo mag-aaway-away. Okay, sana po pagdating po sa Panginoon, meron lang tayong isang perspective. Pag sinabi perspective na pananaw, na dapat po natin gawin para lamang po dun sa ating Panginoon. Kaya yung lesson po natin ngayon pong gabi is new perspective. Okay, bagong pananaw. Bagong pananaw na hindi tayo dapat magtalo-talo, mag-away-away kasi isang layunin lang po tayo. Tandaan po natin, bilang mga tinawag ng Panginoon, tinawag po tayo sa isang layunin. Ano pong layunin yon? Walang iba kundi ang mapaglingkuran at mapapurihan po yung ating Panginoon. Kaya pwede mo yung pakisabi sa katabi mo, meron lang tayong isang layunin. Okay? And yung layunin na yon, yung po yung pag-uusapan po natin. Pananaw kung papaano natin bibigyan ng karapat-dapat na worship yung ating Panginoon. So pag-uusapan po natin is the right worship. Tamang pag-worship kay Lord nang sama-sama, merong isang layunin pananaw para po sa ating Panginoon. And makikita po natin po yan in the book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. Sino po dito pamilyar sa verse na yan? Book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. Ang book of Romans 12, 1 and 2, ayan po ay tungkol sa proper worship sa Panginoon. Okay? Bagamat meron tayong kanya-kanyang point of view pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, pero kailangan isa lang po yung layunin po natin. Walang iba, kundi makapagbigay ng karapat-dapat na worship kay Lord. And dalawang bagay po yung pag-uusapan po natin. Una po, sabi po dyan, yan, what should be the right perspective in worship? Ano ba yung tamang dapat na maging perspective natin, pananaw natin, pagdating sa pag-worship po natin sa ating Panginoon? Basahin po natin yung verse po natin. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Gusto ko pong maintindihan po natin yung word na therefore, I urge you. Yung pong verse na yan, yung word na therefore, I urge you, it is not about command. Hindi po siya pag-uutos. Yung word na therefore and I urge you is appeal. Appealing. Ibig sabihin, meron kang something na ipamanhik sa kanila dun sa letter mo. Okay? And ang word na therefore and I urge you, tungkol po yan sa isang something na sinasabi ni Pablo na meron kang kailangan gawin because someone did something great things in your life. Okay? Parang halimbawa, o dahil pinag-aaral ka niya, kailangan suklian mo ng magandang grades. Parang ganun yung sinasabi ni Pablo dyan. It is not a command. It is to appeal something kasi merong ginawa yung isang tao na mabuti para po sa kanyang buhay. Kaya yung word na therefore I urge you, brothers and sisters, ito yung sunod niyang binanggit. In view of God's mercy. Sa Tagalog, alang-alang sa ginawa ng Panginoon sa kanyang habag, ito yung mga kailangan nating gawin para sa ating Panginoon. Ibig sabihin po pala yung dapat maging perspective po natin sa pag-worship kay Lord is to understand first ano yung God's mercy na kailangan nating maintindihan. So in order na maintindihan po natin yung proper worship kay Lord, kailangan maintindihan natin yung word na God's mercy. Kasi yung Panginoon, meron po siyang something na ginawa sa bawat isa po sa atin. Tingnan po natin, understanding God's mercy. Sa madaling salita, kaya ka magbibigay ng proper worship kay Lord kasi meron siyang ginawang great things sa buhay mo. And walang iba kundi yung mercy na ginawa ng Panginoon. Ano-ano po yun? Tingnan po natin. Sabi po dito, justification from the guilt and penalty of sin. Parang sinasabi ni Pablo, o dahil merong ginawang magandang mabuti ang Diyos sa buhay mo, okay, yung mercy ng Panginoon, kailangan mo intindihan mo, that we are justified and we are free from sin. That's why kailangan mag-worship ka kay Lord ng karapat-dapat. Pangalawa, dahil po sa mercy ni God, nagkaroon tayo ng tinatawag na identification with Christ. Yan po yung ginawa ng Diyos sa atin. Pangalawa, sabi po dito, place under grace, not the law. Kaya nga it is not a command eh. It is about appealing something na merong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Kasi we are not under the law. We are under the grace of God. And pangalawa, when it comes in God's mercy, He give us the Holy Spirit to live within. Binigay ng Diyos yung Holy Spirit po sa atin para maging karapat-dapat po tayo sa harapan ng Panginoon. The promise of help in all affliction. Grabe yung ginawa ng Diyos po sa atin.
Kaya parang sinasabi ni Pablo, kung talagang mahal nyo si Lord, para masuklian naman natin yung kabutihan ni Lord, di ba? Mag-offer tayo ng tamang worship para sa Panginoon kasi He promised to help us in times of affliction. Okay, next po natin, assurance of standing in God's election. Imaginein po natin. Sa totoo lang, wala tayong kayang iharap kay Lord eh. Pero because in view of God's mercy, sabi dito, nagkaroon tayo ng assurance para taas noo ka na pwedeng humarap kay Lord pagdating niya. Kasi alam mo, naniligtas ka ng Panginoon. Ang tawag po doon is the confidence of coming glory. Na kapag dumating si Lord, kaya mo siyang harapin. Bakit? Kasi alam mo, you are under the grace of God, na pinatawad ka ng Diyos. And pangalawa, pangsunod po natin, confidence of no separation from the love of God. That's why we are more than conqueror. Okay? Confidence in God's continued faithfulness. Okay? Yung ating confidence na si Lord, He is faithful to us. And dahil faithful si Lord sa buhay po natin, kailangan masuklian po natin yung mga bagay na yon. So that is how to understand God's mercy sa bawat isa po sa atin. Now, dahil ang Panginoon, He give us mercy and naintindihan natin yung benepisyo nito sa atin, naging karapat-dapat tayo sa harapan ng Diyos, ano yung dapat maging response po natin? Actually, si Pablo, nangihingi siya ng response po dyan. Kaya nga it is not command, it is appealing because God done great things in our life because of God's mercy. So what is our response? Basahin po ulit po natin yung verse po natin. Ito yung dapat maging response po natin. To offer your bodies as living sacrifices. Dahil merong ginawang mabuti ang Diyos sa buhay mo, let us offer our bodies. Ang tinutukoy po dyan, bodies ni Pablo, is syempre yung ating physical bodies. Kaya nga, di ba, what is the greatest commandment of God? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Ibig sabihin, pag sinabing you are a true worshiper of God, kailangan you need to offer your body as living sacrifices wholeheartedly. Yung lakas mo, yung iyong kaluluwa, yung pag-iisip mo, yung puso mo, talagang ibibigay mo dun sa ating Panginoon. Ganon dapat tayo nag-o-offer dun sa ating Panginoon. Na yung palang kasalukuyan na buhay mo, kung ano ka ngayon, niligtas ka ng Diyos, kailangan your strength nagagamit mo kay Lord. Yung wisdom, yung mga talento na binigay sa'yo ni Lord, dapat nagagamit po para po sa Kanya. Kaya sinabi ni Lord love me with all your heart, soul, mind, and strength. Kasi dapat, meron kang time para i-worship ng karapat-dapat yung ating Panginoon. That is how we use our body. And as a living sacrifices. When we say living sacrifices, sabi po dyan, living sacrifices means submitting everything to Him. Kapag sinabi mong you are worshiping our Lord, meaning you live a living sacrifice, meaning submitting everything sa Panginoon. Alam nyo, even in the Old Testament, kapag magbibigay ka ng sacrifice kay Lord, hindi pwedeng 90% lang. Hindi pwedeng 99% lang. When you give an offering to God, even in the Old Testament, you need to give 100%. So when you worship the Lord every Sunday or sa mga gawain po natin, or in everything na ginagawa po natin, we need to give 100% to Him. Nabibigay po ba natin yung 100% na pag-worship kay Lord? Amen po. Kailangan ibigay natin yung 100% na living sacrifices sa ating Panginoon. Submitting everything to Him. Ibig sabihin, you submit your plan, you submit your desire, and even yung ating mga worries, isinasabit po natin sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng living sacrifices. Parang wala kang ititira sa'yo. You give everything to God. Kahit yung takot mo, kahit yung mga alalahanin mo sa buhay, yung karamdaman mo, nag-worry ka ngayong taon, living sacrifices means ibinibigay mo na lahat kay Lord. Yun yung proper worship kay Lord. Kaya nga ayaw ni Lord na kapag Sunday, masama loob natin. Ayaw ni Lord na kapag Sunday, ang dami mong worriness. Ang sabi ni Lord, kapag mag-offering ka sa templo, iwan mo lahat. Kailangan panatag yung puso mo, kailangan okay yung heart mo. Kasi living sacrifices means submitting everything. So kung may mga bagay po tayong pinag-aalala po ngayon, sa mga estudyante, nagwo-worries ka sa grades mo, ibigay natin kay Lord. Sa mga may karamdaman, meron tayo mga mahal sa buhay, may karamdaman, ibigay mo kay Lord. Yung mga plano mo, ibigay mo kay Lord. Submit everything to Him. Yun yung ibig sabihin ng living sacrifices sa Panginoon.
Pangalawa, pag binasa po natin po yung, binanggit po doon, holy and pleasing to God. What is the word holy? Holy means connecting to God. Kapag pinag-uusapan yung proper worship sa Panginoon, it is about living holy means connecting to God. Ibig sabihin, dun sa pamumuhay mo, kinoconnect mo yung sarili mo sa mga bagay na para sa Panginoon. Ini-study mo yung salita niya, nagpe-pray ka palagi, umaatin ka ng mga gawain. Yun yung pagiging living holy. Hindi naman ibig sabihin na kapag sinabing banal ang Kristiyano, hindi na nagkakasala eh. Hindi na nagkakamali. When we say you live holy living, ibig sabihin nun, you are trying your best na makonek mo yung sarili mo sa Panginoon. And yun yung sinasabi ni Lord po dito sa Romans chapter 12. Na kapag sinabing offer your body as living sacrifices, holy, gumagawa ka ng way para makonekta mo yung sarili mo sa ating Panginoon. Because you are a true worshiper of the Lord. Kaya alam nyo mga kapatid, kailangan wag po tayong papayag na nawawalan ka ng connection kay Lord. Kailangan gumawa ka ng mga bagay na makakapagpalapit sa iyo sa Panginoon. And avoid anything na pwedeng makapag-hindrances para hindi ka makapag-serve kay Lord. Mamaya pag-uusapan po natin po yan. And the third is, binanggit po doon is yung tinatawag na pleasing doon sa ating Panginoon. Holy and pleasing to God. When we say pleasing, means following God's example. We are a true worshiper of God. And dahil tayo po ay totoong worshiper ng ating Panginoon, kailangan mamuhay tayo ng mayroong pagpapakita ng good example. Ano ba yung good example na pinakita ni Lord? He humble Himself. Siya ay mapagpatawad. Siya po ay mapagmahal. Siya po ay maunawain. Lahat ng positibong bagay na nakikita natin na example na ginawa ni Lord, kailangan maging pamumuhay ng bawat isa po sa atin. Okay, hindi lang naman po kasi ito every Sunday. Na kapag sinabing you are a true worshiper of God, every Sunday lang, hindi po. Pag sinabing ang pinopoint po ng verse na yan, yung buong buhay natin, nasa church ka man o wala, nasa time ka man ng pag-worship o wala, kailangan nakikita yung pagiging Kristiyano mo bilang a true worshiper ng ating Panginoon. Yun yung dapat maging perspective po natin bilang mga lingkod ni Lord. Na dapat yung buhay mo na may make sure po natin na we are living sacrifices for the Lord, we are living holy and living pleasing sa harapan ng Panginoon, para na sa ganon makita ni Lord na ang bawat isa po sa atin ay totoong mananamba ng ating Panginoon. Why? Sabi po dito, because God deserve a true and a proper worship for all that He has done for us. It is not about us. Hindi ito tungkol sa atin. It is about God. Kasi may ginawa siyang mabuti sa'yo. Amen po. Kasi niligtas ka niya. At dahil niligtas tayo ni Lord, deserve ni Lord na i-worship natin siya ng karapat-dapat. Deserve ni Lord yung buhay mo. Deserve ni Lord na ginagamit mo dapat yung buhay mo para sa Kanya. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, gamitin mo yung buhay mo para kay Lord. Huwag nating sayangin yung buhay natin. Okay? Huwag tayong mabuhay na parang wala lang. Parang minsan kasi pag Kristiyano tayo, parang nakakalungkot, parang minsan nagiging parang mananambahan na lang tayo, parang okay lang, basta may araw siyang Sunday. Pero hindi pala dapat ganun, no? Kasi pag inintindi mo mabuti yung salita ng Diyos, especially the book of Romans, dapat pala maging true worshiper po tayo. Na kailangan, every Sunday, we need to give our best for the Lord sa lahat ng bagay. Best yung performance mo para kay Lord, best yung ating kayang ibigay, i-offering kay Lord, best yung ating kayang isuot para kay Lord, and best yung ating sarili para sa harapan ni Lord. Because God give great things in our life. That is yung dapat, ayun yung dapat na maging perspective po natin pagdating sa right worship natin sa ating Panginoon. The second, pangalawa po, ayan, dalawa lamang po ito. Yan. Second po natin, una po is about worship. Pangalawa is, what should be the right perspective in conforming the Word? Okay? Ito maganda itong binanggit dito ni Pablo. Okay, basahin po natin. Okay? Do not conform to the pattern of this world. Okay? Parang sabi ni Pablo, huwag kang makiayon sa pattern ng mundo. Pag sinabi kasing pattern, it is about shape. Pero hindi dito tinutukoy na ang mundo ay bilog. But the point is, ba't niya binanggit na do not conform to the pattern of this world? Kasi yung mundo natin, it is polluted of sin.
Kasi polluted na ng kasalanan yung mundo. And hindi ka pwedeng sabay sa agos. As Christian, sa mundong ginagalawan po natin, kailangan sumasalungat ka dun sa agos. Kasi kapag sumabay ka, makakagaya ka dun sa tinatawag na pattern ng mundo. Alam naman natin yung pattern ng mundo. It is about yung tinatawag na pamumuhay sa kasalanan, paggawa ng hindi magaganda, na nagiging buhay minsan ng mga tao ng mga Kristiyano. Kaya minsan, hindi natin naiintindihan kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. So sabi ni Pablo, sa halip na makiayon ka sa takbo ng mundong ito, anong kailangan mong gawin? Yung nakaano po sa atin dito. Yan, we need to be transformed. Okay? Pwede bang pakitignan yung katabi nyo kung nag-transform na po siya? Anong klaseng transformation po yan? Okay, alam nyo, when it comes in worship, pagdating sa pagwo-worship kay Lord, kailangan yung tinatawag na transformation. Meron dapat transformation. And hindi ka pwedeng makapaglingkod kay Lord ng maayos kung walang mangyayaring transformation sa buhay ng bawat isa po sa atin. And sad to say, sabi po dito sa next slide po natin, sometimes we are informed but not transformed. That is the sad reality. Marami mga Kristiyano ang matatagal na we are studying the Bible. Sabihin natin, ang dami kong alam na Bible verse, but pagdating sa transformation, sumasablay po tayo. Pero ang linaw po na nakalagay sa Romans chapter 12, it is not about being informed. Kasi alam mo na yung words of God. Maraming tao alam ang salita ng Diyos pero hindi talaga nakikinig. Pagdating sa Kristiyano, hindi lang dapat inform. Kailangan transform ka din. Natatransform yung buhay natin. Merong nagbabago sa buhay po natin. And hindi tayo magtatransform kung hindi po natin o kung hindi po natin babaguhin yung ating pamumuhay. Ito po yung sa second po natin. Okay? There is no transformation without the renewing of mind. Alam nyo, isa sa pinakang powerful na meron ng isang tao yung kanyang pag-iisip. And without renewing of mind, there is no transformation. Ang isang tao kapag may bisyo, halimbawa, nagiinom sa lagi, nagsusugal sa lagi, kahit na pilitin niya magbago, kung sa isip naman niya, hindi naman niya gagawin, walang mangyayari sa action niya. Magiinom pa rin yan. Magsusugal pa rin yan. So, nag-i-start pala yung transformation by the renewing of mind. By changing of perspective. Kaya kung mali yung perspective mo sa worship, baguhin na natin yon kasi tinuturoan na tayo ni Lord ngayon. Kung mali yung perspective mo, pagdating sa pakikiayon sa mundong ito, baguhin na natin yon. Kasi ang gusto ni Lord ngayon is magkaroon tayo ng renewing of mind. Baguhin na natin yung pag-iisip natin. Kaya nga sabing ganun din ang salita ng Panginoon, we need to set our mind on things above. Kailangan pala para mabago yung buhay mo, para hindi ka maka-conform sa pattern ng mundo, kailangan you always thinks dun sa mga bagay na pang makalangit. Okay? Kailangan palagi mong iniisip na kapag ginawa ko ba to, mag-glorify ko ba si God? Dapat ganun na po yung pag-iisip natin mga Kristiyano, no? Parang sa lahat ng gagawin mong desisyon, sa lahat ng pwede mong gagawin, iniisip mo palagi si Lord. Okay? Hindi lang yung mga tao sa paligid po natin. Ang pinakang dapat isipin natin palagi, walang iba kundi yung ating Panginoon. Okay? Renewing of mind. Okay, next po natin. Ayan. Pag binasa po ulit natin yung verse po natin, then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Okay? Sige po, pa-next po. Sabi po dito, understanding God's will help us to avoid a sinful life and allow us to live a good life. Alam niyo kung bakit mahalaga na matransform yung mind po natin? Kasi kapag na-transform yung mind po natin ng mga things above, ng mga bagay na para sa Panginoon, makakatulong po ito para ma-avoid po natin yung sinful life. Para maintindihan po natin paano mabuhay ng maganda na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, kaya naman nating mabuhay sa mundo na hindi gumagawa ng masama na pleasing sa Panginoon. Kaya lang kasi hindi nababago yung mindset po natin na ang sarap kasi ng bawal eh. Sobrang satisfying kasi sa sarili ko kapag ginagawa ko yun. Pero kung Kristiyano ka at talagang tinransform ni God yung buhay mo, ang iisipin mo hindi yung sarili mo. Iisipin mo, natutuwa ba si Lord dun sa ginagawa ko? So sometimes we are being selfish sa buhay po natin.
Pero kapag sinabi pa lang you are a Christian and you are a true worshiper of God, you are always consider kung ano yung pwedeng maramdaman ng Panginoon. Kasi binabago ni Lord yung buhay po natin. So let's think yung buhay po natin sa kasalukuyan, yung buhay po ba natin ay kalugod-lugod po ba sa harapan ng ating Panginoon? And sabi po dito, by understanding God's mercy and renewing of mind, we can be a faithful worshiper of God. Sana po maging totoong worshiper po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-intindi sa Kanyang salita, sa habag ng Panginoon, sa pagbabago ng pag-iisip, magiging totoong worshiper po tayo ng ating Panginoon. And sana magkaroon po tayo ng isang perspective and walang iba, kundi ang ma-worship po natin si Lord ng totoo at tapat palagi sa buhay po natin. Sabi po dito sa conclusion po natin, be a faithful worshiper of God. Pwede po ba nating sabihin sa katabi po natin, be a faithful worshiper of God? Bakit po? Bakit we need to be a faithful worshiper of God? Kasi yung sinasamba po natin, totoong Diyos. Nagligtas sa iyo, ibinigay ang buhay para po sa atin. So, wala po tayong maidadahilan para hindi ibigay yung tama at karapat-dapat na pag-worship kay Lord. So, starting tonight, sa gabi pong ito, hanggang sa susunod na araw, and every time na atin ka sa mga gawain para sa Panginoon, sana isa-isip po natin, nagiging true worshiper po ba ako ng Panginoon? And that is the way para malaman po natin yung perspective po natin sa toong pag-worship po natin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat po isama-samang yumuko at manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Lord, sa pagbibigay po sa amin, Lord, ng wisdom, ng kaalaman, Lord God, na maintindihan ang totoong perspective ng pag-worship po sa inyo, Lord God. Bagamat, Lord, meron kaming kanya-kanyang pananaw, may kanya-kanyang kaming paniniwala, Lord God, pero pagdating po sa inyo, Lord God, isa lang po yung layunin po namin. Yun ang maibigay yung karapat-dapat na worship para po sa inyo. Mapaglingkuran ka, sambahin ka sa kabila, Lord God, ng kabutihan na ginawa niyo po sa amin. Patawad, Lord, kung minsan ay hindi kami nagiging totoo po sa inyo. Patawad, Lord, sa mga pagkakamali at pagkukulang po namin. But this moment, Lord God, thank you, Lord, to remind us na maging totoong worshiper mo, Lord God, ng bawat isa, Lord God, ay maiwasan ang mga makabudong gawain at patuloy na maging karapat-dapat sa inyong harapan. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin, sa mga nakikinig po ngayon sa online and sa lahat po na nandirito po ngayon. Lahat po ng kapurihan ay binibigay po namin po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Yan, salamat po kay Pastor Gardy for another reminder. Kaya sana po paglabas natin ng church, ng ating midweek po ngayon ay meron na tayong panibagong perspective. Ano po? Hindi lang po new you, kundi new mindset, new perspective in life. And hindi lang po ito challenge, kundi magiging helpful pa po ito pagdating po sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Kaya konting mga balita lang po sa ating pong mga susunod na mga gawain po natin. Siyempre po sa Friday, magkakaroon po tayo ng ating nightlight. Online pa rin po ito. Sana po daluhan po natin. Makaaral po tayo ng salita ng Panginoon sa ating mga tahanan. And this Saturday po, magkakaroon po tayo ng kalalakihan. So sa mga men po natin na nandito, pati po sa nasa online, we invite you na makadalo sa ating pong Builders Fellowship this coming Saturday, 4 p.m. po tayo dito sa Bahay Sambahan. Sana po makapunta po tayo. And yung kababaihan po natin, hindi po tayo, kayo pala, hindi po kayo. Hindi pala tayo. Builders po ako. Yan. Hindi po kayo this Saturday. Kayo po ay on January 25. Yan, ang gawain po ng ating kababaihan. And then, yung ating pong CYF, so sa lahat po ng mga youth na nandito, we encourage you na makadalo sa ating pong fellowship every Saturday. 4 p.m. po ito. So kung meron kayong mga kilalang mga youth, might as well invite them para po makilala na si Lord and maka-join natin sila to build ang isang relationship natin sa ating pong Panginoon. Then next po ang ating Sunday service. Sana po patuloy po natin itong puntahan, daluhan every 9 a.m. and then 5:30 po ng hapon. Pero kung di kayo makakapunta, may sakit o nasa ibang lugar po tayo, we have our online, 9 a.m. po ito. So yun lang po. And ating pong prayer breakfast
last Saturday of the month, January 25, 7 a.m. Ito po ay gaganapin sa mini golf course sa may seafront. Ano po, so pwede po tayo magpunta sa bahay sambahan para po maka-join sa ating van o makasabay. Pero kung hindi po, pwede tayong dumiretso na doon mismo. Magkita na lang po tayo. Yung lagi po nating venue, doon po sa may CR. Yung malapit sa may CR. Tama ba? Di ko wala. Huwag po sa CR mismo. Doon po tayo sa tabi lang po na. Yung meron po doon covered para doon po tayo magkita-kita to have our prayer breakfast this month of January. Then next po, yan, meron po tayong mga balita. Yan, weekly Bible study. If you want to have a Bible study with your family, with your friends, workmates, pwede nyo po kaming kausapin and we can start a Bible study or a fellowship sa inyo pong mga kilala. Pwedeng online po, pwede pong face-to-face. Kung saan po tayo move forward pagdating po sa ating pong relationship with the Lord. Next po. Wala na po. Ayan. So, pag-pray din po natin, hindi po pala nasama sa announcement natin. Let's pray for the upcoming anniversary ng ating mga youth. Yan, Viscos, 72nd anniversary na ng mga youth. February 22, sana po makadalo po yung mga youth natin. We can invite our friends, relatives natin, ng mga kabataan. Pwede rin naman po yung mga young at heart. Wala pong problema po dito. Punta lang po kayo sa anniversary ng ating mga kabataan. Then po, ang prayer din natin, pag-pray po natin yung mga nangyari sa ibang mga lugar. And after this midweek po natin, we will have our group sharing. Huwag po muna kayong aalis. And prayer for everyone po. And happy birthday po kay Sister Opelia, kay Sister Luz. Meron po may mga birthday pa po ngayong week na to? Ay, kay Brother Larry. Happy birthday din po kay Brother Larry. Meron pa po ba mga kapatid? Baka birthday? Kalaklan. Kailan po yung prayer breakfast ng Kalaklan? This Saturday, yan. Prayer breakfast po ng Kalaklan. Saan kayo, Pastor Gardy? Kalaklan. Ayan, kausapin niyo na po si Brother Gardy kung saan po. Pero sa Kalaklan po ang kanilang prayer breakfast. 7 a.m. din po ito. Sa Ilog. Ay, doon po tayo sa Ilog. Ilog ng Kalaklan po ang inyo po. Pero kausapin niyo po si Brother Gardy para po sa ating prayer breakfast sa Kalaklan on Saturday. Kina Sister Alice po. Ayan, kina Sister Alice Ecaldre daw po. Malapit lang po yun pagka pababa pa rin po kayo sa Kalaklan. Sa Lower Kalaklan po ang tawag din. Ayan, sa Lower Kalaklan. So ilang po and meron pa po ba tayong mga birthdays pa? Wala naman na po. No? Kung wala na po, welcome din po natin yung kasama po ni Sister Sophia and Sister Jace. Ayan, Jace sa likod. Welcome po. Ayan. Hindi ko na natanong yung pangalan nila. Sana makasama namin kayo ulit. And welcome natin sila mamaya sa ating group sharing. But yun lang po, I invite everyone na tumayo and let's close sa pamagitan po ng panalangin. Lord God, na lubos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord sa natapos po naming midweek, Lord God. Salamat Panginoon for another reminder for us, Panginoon, na magkaroon kami ng panibagong perspective in life. Especially Lord God, sa bagong taon na dumating, Lord, sana po maging consistent kami sa panibagong perspective po na ito. Lord, ingatan niyo rin po kami sa aming pag-uwi, maging safe kami na makauwi sa aming mga tahanan, na maligaya, kaming kagalakan, puno ng pagpapala because of what we've heard, Panginoon, sa inyo po mga banal na salita. Lord, tulungan niyo po kami to apply this, Panginoon, sa buhay po namin. And naniniwala po kami na ito po ay makakatulong to deepen our relationship, Panginoon, sa inyo. Lord, kasama po sa prayer po namin, mga kapatid po namin na meron po mga karamdaman. Alam namin, Lord God, na you will bless them, Lord God. And if you are willing, Lord, alam po namin na kaya mo silang pagalingin instantly. Kaya, Panginoon, we are surrendering everything to you, Panginoong Diyos. Provide their needs, Lord God. Financially, materially, support ng kanilang mga family, ng mga pag-aalaga ng kanilang mga mahal sa buhay, Lord God. And Lord, we pray na makita namin sila muli na malakas at muli pong kayang maglingkod sa inyo pong dakilang pangalan. Ganun din, Lord God, ang mga kapatid namin who have problems, Panginoon, challenges in life, Panginoon. Naniniwala po kami na kayo rin po magbibigay ng endurance sa bawat isa, perseverance, Lord God, to overcome and malampasan ang mga bagay po na ito. Lord, ganun din po aming mga panalangin sa mga kapatid naming meron pong sumasapit o nagsapit ng kanilang kaarawan. Bless you po sila, Lord God. We pray that you will continually use their lives, Panginoon, to be a channel of your word, a channel of the blessing na nanggagaling po sa inyo. Lord, maraming salamat po. And umaasa po kami na mga panalangin po namin ay binibigyan niyo po ng kasagutan dahil po kayo po ay tapat sa buhay po namin. Lord God, naniniwala din po kami na yung plan niyo po, yung mas best sa buhay po namin. Kaya Panginoon, maraming salamat.
pinupuri ka po namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu. Amen. God bless po sa ating lahat. And yan, upo na po tayo. Para po sa ating sharing, yan. This is our reflection for our sharing ngayon. Ayan, nasa na yan?